Hello po mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog po. Nagsasabi magandang gabi around Middle East. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Magre-reaction video po tayo dito sa Smack Kiss ni Ate Mylene at saka ni Kuya Bong. Oh yan, Bunggalo, nagpakilig ka na naman. Ilang araw kang hinahanap ni Mr. and Mrs. Ka-Business. They are worried about you. So, ito po ay i-play po natin yung counting paghahanap nila Intoy dito kay Bong hanggang na iuwi siya ni Intoy doon sa kila Ka-Business house. Come on guys, we will watch some of this video para ma-react natin po ito. Tapos tingin-tingin ka lang dyan baka sumisilip lang, tapos welta na naman. Ganun si Kuya Bong, ito po ang routine namin pag hinahanap po namin si Kuya Bong. Papa ko yung bike, tapos puntahan ko doon para hindi na kayo papasok. Saan? Hindi, ang ginagawa niya ni Kuya Bong, dito lang yan. Yan, pag nakita niya yung van, doon yung papasok sa mga skinita na hindi magkakasya itong van. Kaya unahan ko na doon, puntahan ko doon. Saan ka? Doon sa in-entry niya. Para hindi na kayo papasok sa skinita. Ang gawin mo, sisilipin ko ang gawin natin, di ba papasok kami skinita, ay papasok kami dun sa Dunyana. Dito ka sa may skinita. Sa kabila. Oo, yung dinadaanan niya, natatanda mo. Ay di, nung hinanap din namin. Paikot, yung paikot. Yung maliit lang na daanan, sa kabila, siya tumadaan eh. Dito sa kabila. So puntahan muna namin dito, sa court. Baba ko na to. Mamaya na, boy. Ano, magbabay ka na ba papunta ron? Oo. Sige. Punta ko lang dito sa may court. Ito kasi yung madalas niyang tambayan. Hindi napansin si Kuya Bong? Kuya Bong? Thank you. Wala doon mga kabistis. Ano? Ituro ko sa iyo yung yung dadaanan mo. Sabay ka muna sa amin, huwag ka muna mauna. Yung unang skinita yun eh, sa kanan. Yung malapit sa may bukuhan. Yung skinita doon na maliit. Hindi doon sa may kanan ha. Dito lang sa may kalsada. Mounted lang, malapit sa shop. Doon ako dadaan. Sige. Tapos doon kayo sa kabila. Ay. Yung mga business wala dun sa court? Wala. Palagay ko na ito, si Kuya Bong, hindi na siya nagpe-permis dun sa alam niyang pupuntahan namin. Iba na ruta to. Nag-iiba. Iba ng ruta. I-try natin to doon sa... Dunyana. Bukod doon yung, naalala mo yung yung na-vlog din natin doon yung kaibigan ng mama niya. Sige. Hari ka rin. Try din natin doon. Ganito ba, nagkukontakan kami nila Pudi. Dunyana muna tayo. Ang hirap maghanap po mga business ng taong hindi nagbabahanap. Ito ang routine namin pagka hanapan. Pagka wala si Bong, talaga. Nataon pa na awarding natin. Awarding sa tuloy na wala. Kaibigan niya rito. Ay, sa Burnok dyan. Saka dumaan. Ayan, kasi tahanan niya yan dyan eh. Ay, no! Magtanong-tanong ka na rin.
Right, right. Ay, mga business, andito. Kanan ka dyan, kanan. Kanan. Baba na ako. Baba na to. Papa, patay lang ba? Oh. Tara na. Mauna, ginawa mo na sa amin yan eh. Gawin na kayo. Tara na, hinahanap ka na ni Kuya. Gawin na kayo. Tara na. Gawin na kayo. Natago ka pa eh. Gawin na kayo. Tara na. Gawin na kayo. Tara na. Gawin na kayo. Sige na. Gawin na kayo. Nangyari sa'yo, Bong? Ano po? Ha? Ano po? Anong wala? Bakit hindi ka pupunta rito? Saan ka galing? Doon sa Adorana. Ayos ka, Mrs. Kabusnis? Ha? Ah, Saan ka galing? sa Adorana po. Anong ginawa mo ron? Pumunta din sa bata. Bakit ilang Sino araw? bata? Binyag. Binyag? Sino yun? Binyag? Anong ginawa mo doon? Pumunta pa lang. Kaya yung tsura mo, pupunta ka sa binyag? Oo, Ang pwede. dumi-dumi mo? Hindi pa naman. Anong hindi pa? Kailan ba ang binyag? Ngayon. Ngayon, o bakit ang dungis mo? Kung sa binyag ka pupunta. Parang kain lang, siyempre. Tsaka tanong, ilang beses ka na sinusundo doon, ayaw mong sumama. Di, pagkain. Dahil pagkain dito. Wala naman ako sinabi ko na. Hindi, ibig mo sabihin, ayun lang ba purpose mo? Hindi naman ko eh. Hindi naman. Punta ng binyag. Hindi naman ko eh. At tanong, bakit ayaw mo nga sumama? Gusto ko muna magbakasyon muna. Gusto mo magbakasyon? Wala. Hindi ka na papasok. Pasok ko na yung puti. O bakit hindi ka nagpaalam na gusto mo pala magbakasyon? Oo nga, papayagan ka naman. Ha? Ilang beses ka pinupuntahan doon? Umaga, tanghali, gabi. Para lang masikyo na nandun ka, kung nasaan ka, sa araw wala ka doon. Sa gabi, anong oras ka na lang dumarating? Tsaka ba't nasira yung padlock mo? Nasira po ko yan. Nawala yung susi ko. Oh, ba't di mo sinabi sa akin? Nawala po. Nahulog. Hindi ko alam kung saan nahulog ko. Dapat yung sinabi mo sa akin na palitan natin ng bago. Eh, ilang araw pa lang ganun yun doon, sistema na walang padlock yung bahay mo para pagka umaalis ka. May padlock siya pa, pero iba na. Ah, iba na. Binila niya ng ibang padlock. Eh, pa rin tayo. Dati pa rin tayo. Hindi. Ibang padlock kasi may dala ko susi, may duplicate ako, hindi na kasha. Iba na. Iba na ba yun, Bong? Hindi pa rin po ko. Iba. Nakita namin yung lumang padlock putol. Ay, iba yun. Sa likod yung puti. Sa likod po yun. Eh, ba't hindi kasha yung duplicate ko? Hindi. Iba yun. Iba na yung padlock. Oh. Yung sa pitala, iba yun. Iba yun. Sa pintuan. Ay, yung sa ano, yung pitala, iba yun. Wala namang ano yung sa bintana, wala namang Yung susi. inakuha nga ano doon, yung lock doon na isa. Ano lang yun? Wala yun. Ano yun? Nakulit ko lang ito. Eh, asan yung dating mong Yun, ito sa padlock? pintuan. Yun sa pintuan. Eh, ba't hindi kasha yung susi ko? Hindi ko alam. Sinususian nila kahapon, hindi kasha. Hindi pa rin pa. Inaano nila, iba na yung padlock na nakalagay doon. Hindi pa rin. Hindi pa rin yun. Yung pare? Ako. Eh, kamo nawala yung susi. Saan yung susi mo? Nawala ako. Eh, di useless yun. Yung padlock na nandun, wala na yung susi mo. Kaya nga iba na nga. Ibang padlock ang nakalagay. Kasi kung nawala nga yung susi niya, Ganito, Bong. Hindi tayo makapag-shoot nung awarding kung sino yung nanalo kasi kutob ko lang. Maaaring baka ikaw ang nanalo. Kasi may additional ka agad kasing views na isang view. Dahil ikaw may isang boto, no? Meron kang boto na isa kaagad kasi ikaw yung may pinakamaraming views o nanood ng vlog, di ba? Boom, rinig ka. So meron ka na agad isa, tapos buboto pa kasi yung mga hurado. Yung kasunod sana nung video natin, yung ginawa natin dito, kasunod nun, buboto na yung mga hurado. Tapos, awarding na.
pwede ba pagbigyan mo si Kuya, tapusin lang natin yon. Pwede natin tapusin tong araw na to lahat, tapos yung gusto mong mangyari na magbakasyon muna, magpahinga, walang problema kay Kuya at kay Ate yun ha, naiintindihan namin yun. Ang mali mo lang, hindi ka kasi nagpaalam. Kaya syempre, nag-aalala si Ate at si Kuya kung ano nangyayari sa iyo, tapos ganyan pa yung aktwasyon mo, yung itsura mo, nag-iba yung kilos mo. Ikaw ba'y bumalik sa dati? Hindi naman po. Hindi naman po. Yung totoo? Hindi po. Hindi naman gano'n po. Hindi gaano? Sa ilom lang po. Sa ilom lang po. Bakit? Anong di ba sabi mo sa akin, pagka umiyak ka, masama loob mo? Sa bote lang naman po. Ano bang kinasasama? Ano naman? Parang ibig mo sabihin wala. Wala naman, te. Hindi ka naman dati, hindi ka naman umiinom ng ano na eh. Tapos dati, pag sinabi mong, opo ate, papasok ako. Iyon, pinangahawakan ko na papasok ka. Ngayon, marunong ka na magsinungaling. Hindi ka rin dating bong. Oo. Na pag sinabi mo, gagawin mo. Ngayon, hindi na. Katulad kahapon, sinundo ka rin. Anong sabi mo sa kanila? Susunod ako. Papasok ako. Nag-antay kami hanggang maghapon. Wala. Nung gabing pinuntahan ka rin doon sa bahay mo, anong sabi mo, papasok ka kinabukasan. Umaga. Antay rin kami. Wala ka rin. Diba? Dati pag sinabi mo, papasok ka. Hindi ka na kailangan yung susunduin pa doon o ano. Dahil alam namin, pag sinabi ni Bong, gagawin niya. Ngayon, hindi mo na nagagawa. Nagsisinungaling ka na. Bakit? Ayaw mo na ba sa amin? Hindi naman po. Ano bang naging problema? Wala naman po, te. Paano wala? Ayun nga, nagiging nagkakaroon ka na ng pagsisinungaling, hindi na yung dating Bong. May nga sa akin. Anong problema? Wala naman po. Ayun, ang sabi niya, gusto daw niya magbakasyon. O sige, mas bibig-big. Wala namang problema dun, Kuya Bong, kung ayaw mong pumasok, Magsabi gusto mo lang. magbakasyon, magsabi. Halimbawa ganito, Kuya, Ate, hindi mo na ako papasok ng isang buwan kasi magbabakasyon muna ako. Halimbawa ganun, at least alam namin, panatag kami. At hindi ka namin isasama sa vlog at magpapapunta ako ron. Hindi kaya kami ni Ate para kumustahin ka, dalhan ka ng pagkain, bigas, groceries mo. Panatag kami. At masasabi natin sa ating mga viewers na si Kuya Bong ay nagpaalam kasi po yun para magbakasyon. Diba? Business ka business. Wala namang pipigil sa iyo, Bong eh. Hindi ka namin doon na pipigilan. At karapatan mo yun. Ang nakakalungkot lang talaga kasi, yung aming nakikita sa iyo, hindi na ikaw si Kuya Bong. Nagsisinungaling ka na kay Ate tsaka kay Kuya. Hindi na mapanghawakan yung mga sinasabi na dati-rati. Pag sinabi ni Kuya Bong, di ba? Pag sinabi niya na, pagka alam niya na pinasundo siya doon, naabutan siya doon, sasama siya. Ngayon hindi. Siya pagalit sa mga taong sumusundo. Bakit? Tinakbuhan niya pa. Bakit yun? Wala naman po. Pwede ba yung wala? Sige na, magsabi ka nga. Wala naman po. Yun yung hirap Kuya Bong. Kami ay napapasama, ikaw ang napapabuti sa viewer. Bakit? Hindi ka nagsasalita eh. Ang puro salita mo, playing safe ka eh. Puro wala naman po. Playing safe ka, Kuya Bong. Kami ang napapasama sa viewer. Kaya sabi ko nga sa mga kagawin. Sa viewer, wala naman ako masyadong pakialam sa viewer na ibig sabihin ay hindi, nasa viewer yun kung ano maging tingin nila, labas na tayo doon. Opinion nila yun, observasyon nila yun. Basta ang sa akin dito, ang importante rito yung tayo eh. Hindi ka pa ba get over? Ano bang ano nyo ni Maylin? Bakit may nagsasabi sa akin na pupunta ka kay Maylin? Totoo ba yun? Aba. Ilang beses na.
Bilang isa, dalawa, ganyan. Sa loob ng isang linggo. Opo. Ano ang nangyayari? Anong pinag-usapan ninyo? At bakit ka pumunta roon? Parang bumibisita lang po. Ikaw ba nanliligaw kay Maylin? Hindi na po. Hindi, bakit? Hindi na po. Hindi na ako naliligaw po. Eh, anong napag-uusapan nyo? Gusto namin lang. Nagkasundo nga si Maylin, kaklaruhin natin ito. Bakit Ako- sabi magkasama kayo sa palengke? Oo, nakita raw kayo magkasama sa Wala, Maylin. ito lang po kayo. Pagkatapos sabi daw nung tindera doon sa may palengke, bago ka pumunta rito, bago Excuse ka lang. pumasok, ay dumadaan ka muna doon Madala ako. sa umaga. Kaya minsan lagi kang late, di ba? Papasok ka rito, 10:30. Dati-dati ang pasok mo, ikaw pang nauuna sa kagwang, 7:30 or 8, nandito ka na. Eh ngayon, mga nakaraang linggo, na yun nga, may nagsabi sa kanila na ito ay pumupunta doon sa tindahan. Pinapasukan ni Maylin. Toy. Toy. Pati ano mo nga si Ate Maylin, sundulin mo. Kaklaruhin lang ako. Sama nyo rito ka muna nakikiusap si Kuya at saka si Ate sa business kit lang. Ha? Business kit. Anong pag-usapan ninyo? Ano sabi? Yun nga, may nagsabi nga, yung kasamang tindera ni Maylin sa pinapasukan, na bago pumasok si Kuya Bong dito, ay dumadaan doon. Nakikipagkwentuhan siya doon. May relasyon na ba kayo Maylin? Ito lang, kwento wala lang po. Pero ikay, may gusto pa rin ba kay Maylin? Wala lang po. Wala namang masama kung may gusto kay Maylin. Kay Maylin? Kunti lang po, kunti lang. Hindi ka namin pagbabawalan, Bong. Kung talagang si Maylin ang tinitibok ng puso mo, magiging masaya kami ni ate mo. Ang tanong lang doon, gusto ka ba ni Maylin? Yun lang naman kasi, di ba, Mrs. Ka-Business? At willing nga kaming ipakasal kayo eh. Kung magkakagustuhan kayong dalawa. Hindi naman kasi po pwede, Kuya Bong, na ikaw lang ang may gusto. Tapos yung isa, hindi. Di ba? Pero kung magkakaidi kayong dalawa, walang problema sa amin yun. Ipapakasal namin kayo. Ang hangad namin ni ate mo, yung ikasisiya mo. Ang nagiging problema lang namin, nahihirapan kami talaga sa iyo kasi nga hindi ka nagsasabi, kagaya ng banggit ni ate mo, hindi ka nagiging open. Ang hirap tansyahin, ang hirap manghula. Kagaya niyan, kanina iba yung sinasabi mo tungkol kay Maylin. Ngayon naman, paunti-unti nababanggit mo, may gusto ka konti. Bong, maging malinaw ito sa iyo, ha? Kahit sinong babae ang may ibigan mo, gugustuhin mo, pwede sa amin ni ate mo, basta gusto't mahal mo at mahal ka rin. Ha? Walang question sa amin yun. Kahit sino pa yan. Ha? Hindi kami tututol, bagkus kami pa ang magpupursigi. Gusto namin ni ate mo malagay ka na sa maayos, asawa ka na, may pakasal ka na. So sabi natin si Maylin kung ano ba talaga. Klaruhin natin, no? Once na okay kayong dalawa, hindi na dapat patagalin, ano, Mrs. Ka-Business. Masakit ang ulit, okay ang tubig. Ayan, Kuya Bong, yun lang pala yung gamot dyan sa'yo. So mga kababayan natin, mga kabisnes natin dyan, ito lang pala yung gamot kay Kuya Bong. Ay palihim na pala ito sila. Palihim na niya binibisita si Ate Maylin. Palihim na silang nagkukuyog-kuyog ba. Sa Bisaya pa dong, nagko si Kuya Bong, nandito na naman magpapakilig na naman sa mga kanyang beloved viewers. So, ito po ay ang ating si Kuya Bong. Ang ating Kuya Bong ay may ano na pala siya kay Ate Maylin. So, tingnan natin ang kanilang paghaharap. Kaya marami ang mga comments na sabi, Ka-Business, bigyan nyo na lang allowance si Bong sa loob ng isang linggo. Kayo po mag-alaga kay Bong. Tawag nito, tama sana yun. Kaya lang kasi, yung sitwasyon, business, pag binigay mo 2,000 niyan, unang-una matutokso pa siyang mag-inom,
matutukso pa siyang mag-drugs kasi may hawak siyang pera. At kapag sa loob ng 2 araw wala na yon, wala rin naman sa kanya eh. Kasi mangangalakal. Kinausap ko na nga siya eh. Sabi ko, Kuya Bong, ato, magsasweldo tayo uli ha. Ibibili kita kung anong gusto mong pagkain sa bahay mo. Grocery, para pag-uwi mo, nagutom ka, may pagkain ka. Sasamahan kita. Damputin mo kung anong gusto mong damputin. Bibilihin ko. Para mayos lang siya ng itsura niya. Hindi ka na mangungutang kahit galing tindahan na sabi mo, utang ka para sa pagkain mo. Andun na yung pagkain mo na gusto mong kainin, lulutuin mo na lang. Anong sagot sa akin? Wag na. Ayaw. Ayaw. Ganon. Ayaw niya. Wag na, te. Kontento na ako sa pagkain dito sa atin. Tapos isa pa kasi kayo pong ganito. Doon sa mga inutangan niyo pong pasensya na ko kayo. Sa totoo lang kami ni Aki ka business ang nahihiya po eh. Kasi alam niyo may pera naman ito si Pong eh. Ang hirap po pa magbayad daw. Ang tagal niyo pong bayaran. Ano ba naman yan? Dito nga lang eh. Kung di ko pa alam na may utang pala siya rito, sisingilin na sa akin, ate, may utang po si Bong na ganito, 1,000 plus. Ha? Sino na? Papayat tsaka sila, ano? Alam nila. Sila Yun na nga. Papayat tsaka Sabi sila. ko nga sa'yo. Alam naman nila natin. Ilan to? Alam nila. Oo nga. Alam nga na nangungutang ka. Ang binabanggit ni ate mo, bakit hindi mo binabayaran? Kung hindi pa si ate mo ang sinabihan ng may-ari ng tindahan, hindi namin malalaman. Yun ang pinupunto roon. Oo, alam ng mga kapatid mo na nangungutang ka. Pero maabot na ng ilang buwan, hindi ka pa nagbabayad. Eh may pera ka naman dito. Anong gagawin mo dyan sa pera mo? Mabubulok yung pera mo? Hindi, ang nasa kanya, bumabali naman siya pagka, katulad niyan, sa loob ng 1 linggo, hindi lang sa 2-3 siya magbabali. Pero ang bali niya, alam mo kung magkano? 1,500. 1,500. Oh, Ibinibigay ko sa kanya. ano binibili mo? Ang inam, ganun. Ang inom. Ako, kasi yung iba, binabayadan ko rin. Yung sa taas, yung hulugan ko rin. Alam mo, ticket? Ba't kailangan mo lugan? Hindi mo lang bayaran ng Hindi, may ano rin ako ng kuya. Pag wala akong pera, maano rin ako kuya. Oo nga. Sinasabi ko nga sa'yo. Ang ibig ko nga sabihin, bakit hindi mo na binayaran ng buo yung kaysa naman may masabi pa yung mga tao? Yung kasama, yung pinunta natin ng kuya. Sabi ko, katabi ng court. Oo. Yung nagbayad ng redoors? Apo. Kaya nga. Pagka limbawang nagbakasyon ka, kukunin mo lahat ng pera mo kay ate mo? Hindi naman kuya. Hindi naman po. Hindi ko naman kukunin lahat. Magkano ang kukunin mo? Hindi ko naman kukunin lahat. Kaya nga, magkano ang balak mong kunin? Yan, pera mo yan ha. Hindi ko na kinukuha lahat. Anytime na gusto mong kunin yan, nandyan lang yan, nakatabi. Bibibigay sa iyo yan. Hindi ko Kasi naman ikaw may karapatan yan. Hindi ko naman kukunin lahat kuya. Magkano kukunin mo? Mga magkano? Ikaw magdesisyon. Ay, paano lang kung gano'n? Ay, paano lang gano'n? 500 pesos? Tapos magbabakasyon kang 2 linggo, 500 pesos ang kukunin mo. Ano lang dito? Paglawas. Babalik ako dito kuya. Ha? Paglawas. Babalik ako dito. Paglawas. Babalik ka ulit. O, sige, usapan natin. Katapos, ang sabi niya, Paglawas. baka bukas makalawa. Ang ilalabasan niya, gamit din yung higaan niya. Yung frame. Kasi wala na siya gamit dun eh. Oh, pakiusap na mo isang lang. Electric fan, nakasanla na. 500 daw. Eh, magkano yun? Ang tanong, magtutubos mo pa yun? Tubusin mo ngayon. Mahal ang bili ko. Napakadaming lamoks doon sa bahay mo. Ako lang naman. Ayos lang sa akin. Marami lang ba? Ayos lang sa akin. Hindi ayos yun. Gamit yun. Yan, doon kasi ang isa din dyan, wala pa kasi siyang pamilya. Siyempre pag may asawa na yan siya at makokontrol na yan siya ng asawa niya na huwag ibenta o huwag isanla yung mga gamit. Nako, ito si Kuya Bong ang sarap kutusan sa ulo. Nako po, si Kuya Bong natin. At ang inaano namin sa'yo, parang sa kapuputi mo, katulad yan. Pag sinusundo ka ng kagwang, ayaw mo na sumama, tinatakbuhan mo pa. Ikaw pagalit sa kanila, bakit? Ano bang ginagawa sa'yo ng kagwang? Ano naman po? Eh, bakit ayaw mo sumama? Sana sinabi mo, sige, katulad nung gabi. Di ba, pinuntahan ka pa nung gabi. Sabi mo, papasok ka kinabukasan. O hindi ka dumating. Binalikan ka ulit doon.
tinakbuhan mo. Bakit? Gusto ko muna magpakasyon muna eh. Yun nga sabi ko sa'yo, dapat nagpaalam ka. Na, kuya, ate, magbabakasyon muna ako, tapusin na natin yung sa challenge na yan para tapos na. At magbabakasyon muna ako. Pwede naman yung kuya Bong eh. O sige, ganito. Maligo ka na. Pagtas mo maligo, binamit ka dyan. Opo. O, maligo ka na ngayon. Pagtas mo maligo, kumain. At antayin natin si Ate Maylin, ha? Opo. Okay? Opo. Sige, huwag kang aalis, ha? Opo. Sige na. Mag-please ka lang malinis, ha? Opo. Baba sa Ate Maylin. Dito, Ate Maylin. Kamusta? Okay lang. Blooming si Ate Maylin, nai-in-love. Wow. So, pakinggan natin at panoorin natin ang kanilang Kiss Mac. Kiss Mac lang, hindi Kiss Marta, Kiss Mac. Mac lang. Yung Kiss Mac ba yun? Yung tawag doon, yung parang dampi. Yon. So, tingnan natin mga kababayan. Tapon. Alena. Ang kiss. O, sige na. Alena. Nalagyan mo. Hindi ako yung binata. Uy! Hindi ako yung binata. Uy! So, mga kababayan, nakita man natin yung smack kiss nilang dalawa. Sa labi yun, ha. So, siguro, dito sa katayuan ni Kuya Bong, ay ito yung hinahanap niya, na ikaligaya ng puso niya. At hangad din naman talaga lahat ng mga viewers at hangad din ng ka-business family, lalo na itong si Mr. and Mrs. Ka-business. Hangad naman talaga nila ang kaligayahan ni Kuya Bong. Hangad naman talaga nila na malagay na si Bong sa katahimikan. Yung bang mayroon na siyang pamilyang inuuwian, mayroon mag-aasikaso sa kanya, may nakakaintindi sa kanya. Yun ang ano niya, kaya parang nasabi ko doon sa aking reaction video nung una ay parang naging hopeless siya sa kanyang sarili kasi syempre may gusto siya tapos hindi niya masabi, may gusto siya, kumbaga hindi niya ma-express yung feelings niya kung kanino man, lalo na siguro dito kay Mr. and Mrs. Ka-business. Although kahit kilala nila na si Bong o kilala niya na itong dalawang mag-asawa, nandun pa rin siguro yung hiya niya na magsabi siya na ganito. At nagawa nga niya yung palihim nilang pagkikita ni Ate Maylin, ang palihim nilang relasyon. At syempre nakakaabot din doon kay Mr. and Mrs. Ka-business. Yun din siguro ang mali ni Bong doon. Hindi siya naging transparent dito kay Mr. and Mrs. na gusto niya itong si Ate Maylin. Gayon pa man ay dapat intindihin natin kasi although itong si Mr. and Mrs. Ka-business ay malawak ang pag-uunawa nila dito sa kalagayan ni Bong. Ito lang naman siguro ang gamot kay Kuya Bong, ang mayroong magmamahal sa kanya kasi wala nga siyang pamilya eh. Alam naman talaga natin na si Kuya Bong ay how many years na siya na nag-iisa. At mabuti na lang at nakita siya ni Mr. and Mrs. Ka-business, di ba mga kababayan? So, ipagpapatuloy po natin panoorin ang itong bagong ano ba ito? Masatawag natin love team o talagang totoo na ito kung sila ba talaga ang tinadhana dalawa ni Ate Maylin. So, subaybayan po natin ang kwento ng buhay nilang dalawa sa pag-ibigan na umpisa sa bagay noon pa naman talaga na gusto ni Kuya Bong si Maylin. So, hindi lang nga natuloy dahil ito si Ate Maylin mayroon itong minamahal na iba. At sana naman ngayon ay Ate Maylin, wag mong lukuhin at wag mong gayahin ang tulad ng ginawa ni Panggap Girl dito kay Bong kasi
kailangan niya talaga yung pagmamahal ng isang babae. Although, ito doon naman si Ate Mylene, no? Kaya gusto ng mga tao si Ate Mylene ay nakakaunawa at nakakaintindi siya sa sitwasyon ni Bong. Kasi kilala niya si Bong eh. Matagal na silang magkakakilala ni Bong. So, sa aking mga kababayan po dyan, sana at nagustuhan ninyo ang aking reaction video dito sa ating mahal na Kuya Bong. Dito po sa vlog ni Mr. Naka-Business Official. Sana po ay supportahan natin. And please guys, and please po mga kababayan, don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel na ito ay ang Ka-Business Family, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Shoutout lang natin ang laging nanonood, ang ma'am from from Italy, best friend in Italy. Ma'am, thank you very much po. Shoutout sa iyo. Actually may ano po siya eh, mayroon siyang channel. Sana po ay pareho ninyo kaming suportahan. At saka dito kay RMZ, mayroon po din siyang channel. At saka po shoutout din sa Mira's channel na laging nanonood, laging nagko-comment sa akin. Paki-subscribe na rin po. At ito ang inyong lingkod. Sa lahat po ng ating mga reactor kay Ka-Business Official, ay damay na rin po natin si Tinkin Body at ang Young Russell na isa. Please don't forget to subscribe and press na pinati ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga video ng Ka-Business Official, Papa Dins TV, at lahat ng mga reactors. So, hanggang dito na lang po ang ating reaction video dito kay Kuya Bong. Bong, wish namin na talagang masaya ka na. Sana dito kay Ate Mylene, dito na talaga ang tadhana mo, ang magpapasaya sa iyo, na pinapangarap mo buong buhay mo magkaroon ka ng pamilya. Hindi ba? So, thank you very much for watching sa aking mga subscriber po. Thank you very much po na nag-subscribe kayo sa akin at sa aking mga mahal kong viewers. Thank you very much po na hindi ninyo ako binibitiwan na lagi kayong nandyan. Maraming salamat po. At dito po, hanggang dito na lang. So, magandang hapon dito sa Bahrain. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. So, di natin pabain, and bye-bye po sa lahat. I love you and may Allah bless us all. I love you po. Bye-bye sa lahat ng aking subscriber. We love you po and I love you so much.